Sa nakaraang recap sinabi ni Chen Ye sa kanyang disciple na si Ji Chenfan na kailangan niya mismong makuha ang Emperor Inheritance, at may tiwala ang kanyang master na makukuha ito ng kanyang disciple na sinang-ayunan naman ng Sage Master System na si Xiao Shi, kaya naman halo-halo na ang ekspresyon na ipinapakita ni Ji Chenfan dahil ang kanyang master ay naniniwala sa kanya, samantala siya ay hindi naniniwala sa kanyang sarili. Pagkatapos nun ay sinabihan na ng Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang na ang ruins ay nagbukas na, at maaari na silang pumasok upang mag-explore. Dagdag pa nito na bagamat ang ruins ay isang lugar lamang na iniwan ng Human Emperor sa loob ng napakaraming taon at meron lamang kakaunting mga nasawi, ngunit hindi pa rin dapat sila magbasta-basta sa loob, kaya tinanong niya ang mga cultivator na nandun kung naiintindihan ba nila ito, na agad namang naintindihan ng mga cultivator at nagpasalamat rin sila sa mga payo ng Zhengyang City Lord. Tinanong naman ni Ji Chenfan ang kanyang master kung kailangan rin ba niyang pumasok, na agad sinagot ni Chen Ye na oo, dahil ito ay ang inheritance lamang ng emperador, kaya kailangan niyang pumunta at bumalik ito kaagad. Maya-maya pa ay dumating naman ang mga elder ng ibang sekta kaya napagpasyahan ng mga cultivator sa ibaba na kailangan na nilang pumasok at huwag dapat nilang i-disappoint ang kanilang mga elder. Tinanong naman ng isang elder na merong pulang enerhiya kung nagbukas na ba ang pasukan. Sinagot naman ito ng isang elder na may dilaw na enerhiya na mukhang nakapasok na sila. Hindi naman inaasahan ng isang elder na may berdeng enerhiya na ang ruins ay nagbukas ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinabi naman ng Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang sa mga dumating na mga elders na kakapasok lamang ng mga disipulo ng Daluozang at Yulong Holy Land, na agad pinasalamatan ng dalawang elder dahil sa nagsumikap ito. At ito ay sina Elder Luo Zongfang at Elder Yu Zhang. Sinabi naman ni Elder Luo Zongfang sa Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Thunder ngayon lamang. Kaya tinanong niya kung ito ba ay isang dawas na tumawid sa sakuna o isang masamang bagay ang lumitaw sa mundong ito, na ikinaalala rin ni Elder Yu Zhang dahil pagdating nila ay nakita nilang nawasak ang bahay panuluyan. Hindi naman masabi ng Zhengyang City Lord kung ano ang tunay na nangyari nang makita nito si Chen Ye sa kanyang likuran dahilan upang kabahan ito. Kaya sinabi na lang nito na ang Red Lotus Demon Sect ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa kanyang Zhengyang City ngunit sila ay itinaboy na niya, na ikinagalit pa rin ni Elder Yu Zhang dahil ang ruins ng emperador ay malapit ng magbukas at pinili pa rin ng mga ito na magdulot ng kaguluhan, kaya napagpasyahan ni Elder Luo Zongfang na balang araw ang grupong ito ng mga demonyo ay dahulihin ito ng kanilang Daluozang ng sabay-sabay upang ipakita sa mga ito ang tamang daan. Tinanong naman ni Xiao Shi ang kanyang master kung hindi ba ito nag-aalala na pinapasok nito si Chenfan ng mag-isa, na agad namang sinagot ni Chen Ye na ang ganitong uri ng inheritance ay nakatuon lamang sa pagkilala, at madali lamang sa kanya na tulungan siyang makuha ang inheritance, subalit maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang makuha ang pag-aproba ng mga emperador ng nakaraan. Ayon naman sa datos ng ensiklopedya ni Xiao Shi sa kasaysayan ni Ji Chenfan ay nasa tuktok ito ng Spirit Sea Realm sa edad na 25. Sa ilang kadahilanan ay napilitan siyang pumasok sa ruins ng Human Emperor at tinugis ng iba't ibang puwersa sa ilang kadahilanan. Dagdag pa niya na si Ji Chenfan ay 15 taong gulang pa lamang ngayon, at nabawi lamang nito ang kanyang cultivation ng ilang araw pa lamang ang nakalipas. Kaya tinanong nito ang kanyang master na hindi ba masyadong malaki ang pagitan nito. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na okay lang iyon, dahil ang Daoist Scriptures ay isang teknik na ginawa niya mismo, dahil walang espesyal sa mga realm ng mga ordinaryong cultivator na umabot lamang sa ika-10 antas, samantala ang isang tao na nag-cultivate ng Daoist Scriptures ay hindi magkakaroon ng paghihigpit sa realm. Dagdag pa niya na bagamat si Ji Chenfan ay mayroon lamang mortal realm cultivation base, ngunit naabot na niya ang ika-16 na antas ng mortal realm, at ang kanyang kasalukuyang lakas ay mas malakas kaysa sa kanyang iniisip. Hindi naman makapaniwala si Xiao Shi nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master dahil kung wala ang limitasyon ng realm, ibig sabihin ay mayroon ng kakayahan si Ji Chenfan na lumaban ng lampas sa mga limitasyon. Sinabi naman ni Chen Ye na tama iyon, kaya lamang hindi ito napansin ng babaeng iyon.
Sinabihan rin niya si Xiaoxi na isaayos nito ang mga gantimpala para sa mga nakaraang gawain. Naagad na intindihan ni Xiaoxi at nakumpleto ng kanyang master ang dalawang gawain sa kabuuan at nanalo ng 500 puntos at isang pagkakataon na mag-spin sa lottery. Tinanong pa ni Xiaoxi ang kanyang master kung gusto ba niyang gumamit ng lottery, ngunit huwag na itong makialam muli sa system sa pagkakataong ito, na agad namang sinang-ayunan ng kanyang master, kaya pinindot uli ni Chenye ang single draw, at nagsimula na ang lottery sa pag-ikot at sa pagkakataong ito, nakuha ni Chenye ang golden na premyo na ikinatuwa naman ni Xiaoxi dahil napakaswerte ng kanyang master ngayon. Kaya agad nang pumasok si Xiaoxi para tulungan ang kanyang master na mailabas ang nakuha nitong reward, samantala si Chenye ay nagtataka kung maaari ba siyang makakuha ng gold na reward sa isang shot lamang kaya napagtanto niya na parang medyo may mali dito. Habang papasok si Xiaoxi sa loob ng system ay gusto niyang malaman kung anong klaseng reward ang nakuha ng kanyang master sa pagkakataong ito na kung ito ba ay isang makalangit na artifact. Nang bigla na lamang lumabas si Xiaoxi sa system dahil grabe ang nakuha ng kanyang master. Sa sobrang grabe nito kaya pati si Xiaoxi ay hinabol ng nakuhang reward ng kanyang master na ikinataranta ni Xiaoxi kaya agad itong bumalik sa tabi ng kanyang master. Ilang saglit pa ay meron na lang matinding asul na liwanag na lumabas sa loob ng system na ikinagulat naman ni Xiaoxi. Ilang saglit pa ay lumabas na nga dito ang asul na phoenix na ikinagulat naman ng mga elder na nandun nang makita nila ang malaking phoenix sa kanilang harapan, kaya napapatanong ang mga ito na hindi kaya ang junior sa loob ay nakatrigger sa mga pagbabawal ng ruins. Hindi naman sumang-ayon ang Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang dahil 2 beses na niyang naranasan ang pagbubukas ng ruins at hindi pa siya nakakita ng ganito. Nang makita naman ng ibang cultivator na nandun ang lumabas na phoenix ay agad silang nagsitakbuhan, habang patuloy sa pagtakbo napapatanong sila kung ito ba ang sagradong hayop ng Emperor Tomb, dahil ang asul na apoy na ito ay hindi pangkaraniwan at ang nakapalibot na temperatura ay tumaas kaagad, kaya kailangan muna nilang makaalis mula rito. Nang bigla na lang nagsalita ang Blue Phoenix at tinatanong nito kung sino ang naglakas loob na istorbohin ang kanyang hibernation o pagtulog sa panahon ng taglamig. Tinanong naman ni Chenye si Xiaoxi kung ano ang kanyang nakuha. Subalit hindi rin ito alam ni Xiaoxi kaya agad niyang hinanap ang impormasyon nito gamit ang kanyang system. Na ikinagulat ni Xiaoxi dahil bagamat ito ay isang fragment lamang, ngunit ito pa rin ay isang god-level artifact, at tinatawag itong Divine Fire of 10,000 Realm at ang Divine Fire na ito ay nireranggo sa ika-24 sa 36 na Divine Fires, ito ay ang apoy na nagniningas ng kaluluwa na ipinanganak sa kailaliman ng Underworld. Ayon sa alamat ito ay may kakayahang dalisayan ang kaluluwa at linisin ang alaala. Nang hihinayang naman si Chenye nang malaman niya na ito ay isang god-level fragment dahil hindi ito magagamit ng babaeng yun, sinabihan naman ni Xiaoxi ang kanyang master na hindi iyon ang kaso ngayon, dahil ito ay magsusunog ng memorya kaya dapat itong malutas ng mabilis dahil kung hindi, ito ay magdudulot ng malaking problema. Habang nag-uusap ang dalawa ay gusto naman makitang muli ng fragment ang langit. At ang magulong mundong ito na malalanta, kaya agad na nitong iwinasiwas ang pakpak nito na naging dahilan upang magtalsikan ang ibang apoy nito, na ikinatarante ng mga cultivator sa ibaba nang makita nila ang kakaibang apoy na ito kaya hindi dapat sila matamaan nito, na kahit ang barrier ni Elder Luo Zongfang ay madali lamang batasin, kaya sinabihan ito ng Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang na ito ay hindi isang ordinaryong apoy, kaya kailangan na nilang lumayo mula rito. Nang makalipat sila ng mas ligtas na pwesto, agad sinabi ng Zhengyang City Lord sa kanyang mga kapwa Taoista na hindi siya nakakita ng ganitong eksena sa loob ng 100 taon. Kaya nakiusap siya sa kanila na samahan siya sa pagpatay sa masamang espiritong ito upang maprotektahan ang Emperor's Tomb, na agad namang sinang-ayunan ng mga elder dahil ang mga disipulo ng mga pangunahing sekta ay nasa ruins pa rin, at ang mga apoy na inilabas ng halimaw na ito ay masyadong kakaiba, kaya kailangan rin nilang mag-ingat, samantala ang ibang mga elder ay napilitan lamang dahil wala silang pagpipilian, para sa junior sa loob ng ruins, kaya maaari lamang silang pumunta. Nang makita naman ni Elder Luo Zongfang ang nagwawalang god-level fragment,
Nalaman nito na ang realm ng halimaw na ito ay hindi bababa sa celestial realm at ang tulad nila ay hindi ito kayang pigilan. Sinabi naman ng Zengyang City Lord na dapat nilang pigilan ito, at huwag hayaan ang halimaw na ito na nagngangalit at sirain ang Emperor Tomb, kaya malakas niyang sinabi na atakihin nila ito ng sabay. Kaya agad nang ginamit ni Elder Luo Zongfang ang kanyang sword formation upang pigilan makagalaw ang halimaw kasabay nito sinabi niya kina Elder Yuzhang at sa Zengyang City Lord na samantalahin na nila ito ngayon. Na agad namang naintindihan ng dalawa kaya ginamit ng Zengyang City Lord na si Wu Xiaoyang ang kanyang Flame Slash. At ginamit rin ni Elder Yuzhang ang kanila nitong Yulong Secret Method at agad niya itong inatake sa kinaroroonan ng God Level Fragment at ginamit rin ng ibang Elder ang kani-kanilang mga sariling teknik na Wave Breakang Sword. The Storm, Meteor Falling at Heavenly 7-Star Slash. At sabay-sabay nila itong pinakawalan patungo sa kinalalagyan ng God Level Artifact na agad namang napansin ng Fragment. Kaya nagpakawala ito ng kanyang Blue Flame sa mga langgam na ito na naging dahilan upang masira ang pinagsamang atake ng mga Elder na ikinagulat naman ng mga ito. Ilang saglit pa ay isa-isa na silang pinabagsak ng Fragment, kaya agad nilingon ni Xiaoxi ang kanyang master at sinabi na mukhang ang mga taong ito ay tila hindi kaya itong kalabanan, at parang nahihiya pa si Xiaoxi na magsabi sa kanyang master na kung pwede ay siya na lamang ang gumawa ng aksyon. Subalit alam naman ito ni Chen Ye kaya agad na itong nagpalit ng kanyang kasuotan, kasabay nito sinabi niya na bagamat isa lamang itong fragment, ngunit kahit papaano ito pa rin ay isang God-level artifact, kaya kailangan niyang maging mas seryoso. Sa kalagayan naman ng mga Elder ay patuloy pa rin nilang nilalabanan ang fragment, na kahit sabay-sabay na nila itong sinusugod ay hindi pa rin ito makalapit at winuwalis lang sila ng fragment, na ikinagulat ni Elder Yuzhang dahil kayang atakihin ng fragment na ito ang napakaraming tao sa isang iglap lamang. Ilang saglit pa ay si Elder Yuzhang na ang inatake ng God-level artifact at balak na ng fragment na gawin itong abo, na ikinagulat naman ni Elder Yuzhang nang makita niya ang paparating na atake ng fragment. Subalit bago pa man tumama ang atake ng fragment sa kanya ay agad na itong hinarang ni Chen Ye gamit lamang ang isang kamay nito, na naging dahilan pa rin upang lumikha ito ng matinding pagsabog, at agad sinabihan ni Chen Ye si Elder Yuzhang na umatras ito at ipaubaya na ito sa kanya. Tinanong pa ito ni Chen Ye kung ayos lang ba ito, na agad sinagot ni Elder Yuzhang habang namumula pa ito na ayos lang siya at nagpasalamat rin ito sa pagligtas sa kanya. Nang marinig naman ni Chen Ye na ayos lang ito ay bigla na lang niya itong binitawan na ikinabigla naman ni Elder Yuzhang. Kasabay nito sinabi ni Chen Ye sa kanya na humanap ito ng ligtas na lugar upang magtago, at agad nang nilingon ni Chen Ye ang kinaroroonan ng artifact at sinabihan niya ito bilang isang fragment ng artifact ay medyo na-disappoint siya. Hindi naman inaasahan ng God-level artifact na kayang harangan ni Chen Ye ang kanyang apoy at iba siya sa mga langgam kanina, kaya tinanong ito ng fragment kung sino ito. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na hindi mahalaga kung sino siya, at kailangan lamang malaman ng fragment na siya ang magiging master niya sa hinaharap, na ikinagalit naman ng fragment dahil nagsasalita ito ng kalokohan, kaya agad nang binugahan ng apoy si Chen Ye ng fragment, hindi naman ito iniwasan ni Chen Ye at ginamit lang niya ang kanyang kanan na kamay upang harangan ang apoy nito, na ikinagulat naman ng God-level artifact nang makita niya ito. At nilagyan uli ni Chen Ye ang kanyang daliri ng kaunting enerhiya kasabay nito sinabi niya na ito ay isang fragment lamang kaya igalang nito ang kanyang master, at bigla na lang pinalibutan ang buong katawan ng fragment ng mga enerhiyang kadena na ikinagulat naman nito. Kaya agad niyang tinanong si Chen Ye kung ano ang gusto nitong gawin, na agad namang sinagot ni Chen Ye, upang baguhin ito pabalik sa kanyang orihinal na anyo. At unti-unti na nga itong hinihigop ng maliit na bato na hawak ni Chen Ye, kaya nagpumiglas ang God-level artifact dahil ayaw na niyang bumalik sa walang katapusang selyo. Ilang saglit pa ay tuluyan na nga itong hinigop ng maliit na bato, kahit nakasil na ang God-level artifact sa loob ay tinanong pa rin ito si Chen Ye kung sino ito dahil kahit na ang taong nagselyado sa kanya noon ay hindi siya madaling naisil. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na iyon ay iyon, siya ay siya, at ngayon ang fragment ay kanyang bagay, kaya dapat itong makinig sa kanya.
At binuksan na ni Chen Ye ang kanyang storage space door at inihagis nito ang fragment papunta doon, na ikinataranta naman ng fragment kaya nakiusap ito kay Chen Ye na huminto ito. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na kapag kailangan niya ang fragment na ito ay papalabasin niya ulit ito. Napapatanong naman si Elder Luo Zongfang kung sino ang lalaking ito. Sinabi naman ng Zhengyang City Lord sa kanyang senior na si Chen Ye na ito ay hindi talaga maarok, habang si Elder Yu Zhang ay walang kibo lamang at namumula lang ito. Sinabi naman ni Xiao Shi na ang ingay sa pagkakataong ito, na agad sinabihan ni Chen Ye na ito ay dahil sa kanya, kaya agad humingi si Xiao Shi ng paumanhin dahil hindi niya alam na ang ganitong bagay ay makukuha sa lottery, nang bigla na lang may napansin si Xiao Shi na merong nangyayari sa Emperor Tomb, na agad namang napansin ni Chen Ye at nakita nila ang Emperor Tomb na nagliliwanag. Sa loob naman ng Emperor Tomb ay nakikipaglaban ang dalawang nagmula sa Yulong Holy Land na sina Yu Qingshan at Lian Han sa napakaraming puppet. Hindi inaasahan ni Lian Han na bagamat ang mga puppet na ito ay Spirit Sea Realm lamang ngunit ang bilang nito ay napakarami. Sinabi naman ni Yu Qingshan na ito ang karanasang iniwan ng Human Emperor sa nakababatang henerasyon. Sinabihan rin niya si Lian Han na tingnan nito ang disciple ng Daoist na iyon. Dagdag pa niya na hindi niya makita ang cultivation technique ni Ji Chenfan na tila gumagamit lang ito ng matinding puwersa para basagin lamang ang mga kalaban nito. Kaya nagtataka si Yu Qingshan kung mayroon lang ba talaga itong cultivation base ng nasa mortal realm. Sinabi naman ni Lian Han na ang hitsura nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao, na agad namang nalaman ni Yu Qingshan na ito ay ang ika-9 na prinsesa ng Xuanyuan Dynasty. Makalipas ang ilang sandali ay panghuling halimaw na ang pinaslang ni Ji Chenfan. Habang pagod pa si Ji Chenfan matapos ang kanyang pakikipaglaban, sinabi niya sa kanyang sarili na ang mga pagsasanay na itinuro ng kanyang master ay maaaring maibalik ang cultivation base ng kanyang mortal realm sa loob ng ilang araw, ngunit nagtataka siya kung ito ba ay talagang isang mortal realm dahil palagi niyang nararamdaman na ang kanyang lakas ngayon ay mas maraming beses na mas malakas kaysa dati. Nang matapos si Ji Chenfan sa kanyang pagmumuni-muni sa sarili ay agad na itong nagpatuloy sa susunod na antas, dahil binigyan siya ng kanyang master ng pagkakataong maipanganak muli at sinabi ng kanyang master na magagawa niya ito kung gagawin niya ito. Nang bigla na lang nag-iba ang ekspresyon nito dahil mukhang hindi niya ito magagawa, ilang saglit pa ay nakarating na si Ji Chenfan sa sunod na antas at nakita niya ang naglalavang tubig sa kanyang ibaba. Na ikinabigla naman ni Ji Chenfan dahil hindi pa niya narinig na naging ganito ang ikalawang antas ng ruins ng Human Emperor, kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung ano na ang gagawin niya ngayon. Nang bigla itong may napansin na parang mayroong isang bagay sa ilalim ng lava. At lumabas nga dito ang kakaibang halimaw at tinatawag itong Beast of the Soul Realm. At agad itong lumingon sa kinaroroonan ni Ji Chenfan habang nagpapakawala ito ng malakas na ungol. At bigla na lang itong natahimik nang malaman nito na ang realm ni Ji Chenfan ay nasa mortal realm lamang habang ang realm nito ay nasa soul realm, kaya agad itong tumalikod na agad namang napansin ni Ji Chenfan. Maya-maya pa ay lumusong na nga ito sa ilalim ng lava, kaya napapatanong si Ji Chenfan kung ito ba ay kanyang ilusyon lamang dahil pakiramdam niya ay hinahamak lamang siya nito. Ilang saglit pa ay napapasigaw na lamang si Ji Chenfan kung ano na ang gagawin nito dahil kung gusto niyang pumunta sa susunod na antas, ay kailangan niyang tumawid sa lava sea na ito, at kung hindi niya makuha ang Emperor Inheritance ay papagalitan siya ng kanyang master. Dagdag pa niya na mayroon lamang siyang cultivation base ng mortal realm ngayon, kaya agad niya itong pinag-isipan kung paano niya ito magagawa. Habang ginagawa ito ni Ji Chenfan ay nakita naman ni Chen Ye ang ginagawa nito. Kaya napapatanong si Chen Ye kung ano ang pinagpapanik ng babaeng ito sa isang maliit na ahas na nasa Soul Realm. Sinabi naman ni Xiao Shi sa kanyang master na sa kasalukuyan si Ji Chenfan ay isang 15 taong gulang na batang babae pa lamang. Kaya normal na matakot ito sa mga halimaw na ang realm ay mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit hindi pa rin ito nagustuhan ni Chen Ye dahil nakakahiya itong tignan, kaya agad niyang nilapitan si Ji Chenfan at tinanong kung ano ang kanyang pinag-aalinlangan, na ikinagulat naman ni Ji Chenfan nang makita niya ang kanyang master.
kaya tinanong ni Ji Chenfan kung paano nakapasok ang kanyang master dahil may limitasyon ng Human Emperor's Tomb sa cultivation level, na agad namang sinagot ni Chen Ye na walang lugar na hindi niya mapupuntahan. At agad pinitik ni Chen Ye ang noo nito dahil nakarating na ito sa second level at bakit hindi pa rin ito nagpatuloy. Sinabi naman ni Ji Chenfan sa kanyang master na hindi naman sa ayaw niyang magpatuloy, kaya tinuro ni Ji Chenfan ang lava sa ibaba, dahil imposibleng malampasan niya ito, at may dragon na nagbabantay pa dito, kaya tinanong nito kung paano niya haharapin ang ganoong klaseng halimaw. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na ito ay ang unang antas lamang ng Soul Realm, at ito rin ay angkop para sa kanya upang sanayin ang kanyang lakas. Naikinainis naman ni Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master dahil ito ay ang Soul Realm. At inulit pa niya na Soul Realm, subalit sinusubukan pa rin ng kanyang master na itulak siya sa fire pit na ito, kaya tinanong ito ni Ji Chenfan kung paano nagiging ganoon na sinasaktan ng isang guro ang kanya nitong apprentice. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na subukan lang ito ni Ji Chenfan, at saka nandito naman siya, kaya hindi siya nito guguluhin. Nang marinig naman ito ni Ji Chenfan ay kumalma na ito at tinanong niya ang kanyang master kung totoo ba ito. Sinabihan naman ito ni Chen Ye bilang isang guro, si Ji Chenfan lamang ang isang apprentice niya, at walang magiging pakinabang sa panlilinlang sa kanya, kaya napasabi si Xiaoxi na ang hangal na babaeng ito ay madaling linlangan. Sinabi naman ni Ji Chenfan dahil sinabi iyon ng kanyang master kaya susubukan niya ito. At agad na nga itong pumunta sa dulo ng bato at agad niyang naramdaman na mataas ang temperatura ng lava na ito. Kaya marahil hindi makayanan ito ng espiritual na proteksyon ng kanyang katawan. Ngunit itong Dragon of the Soul Realm, habang hindi pa natatapos si Ji Chenfan sa mga pinagsasabi nito ay nilagay na ni Chen Ye ang paa nito sa puwet ni Ji Chenfan. Kasabay nito sinabi niya kay Ji Chenfan na kung nagdududa pa rin siya ay tutulungan niya na ito. Kaya napae na lang si Ji Chenfan nang marinig niya ito, at agad na nga itong sinipa ni Chen Ye upang tulungan itong pumunta sa naglalavang tubig, kaya sinabihan ni Ji Chenfan ang kanyang master na niloko na naman siya nito, kaya napapikit na lamang si Ji Chenfan ng kanyang mga mata upang hindi niya makita ang nangyayari sa kanyang paligid. Ilang saglit pa ay bumagsak na nga ito, na ikinagulat ni Ji Chenfan dahil hindi naman ito mainit, kaya minulat na niya ang kanyang mga mata at nalaman niya na tubig ang sa ilalim ng lava. Nalaman rin niya na ang lava sea ay isang trick lamang. At nakita rin ito na mayroong isang mundo sa ilalim ng tubig, kaya napapaisip si Ji Chenfan kung ito ba ang tunay na lugar ng ikalawang antas. Nang bigla itong may napansin at nakita ni Ji Chenfan na malapit na siyang sakmalin ng dragon, ilang saglit pa ay sinakmal na nga siya nito. Subalit hindi naman pumayag si Ji Chenfan na kainin siya nito. Kaya nagpumigla si Ji Chenfan sa bungangan ng halimaw. Na agad namang napansin ng halimaw, at agad ginamit ni Ji Chenfan ang ngipin ng halimaw upang makaalis sa bungangan nito. Ilang saglit pa ay ginamit na ng halimaw ang buntot nito upang hampasin si Ji Chenfan. Na agad namang napansin ni Ji Chenfan kaya ginamit niya ang kanyang braso upang harangan ito. Dahil sa sobrang lakas ng pag-atake ng halimaw kaya tumilapon si Ji Chenfan at nasaktan ito. Dahil sa sobrang lakas ng ataking iyon kaya naramdaman ni Ji Chenfan na namanhid ang braso nito. Dagdag pa niya na bagamat ang halimaw ay malakas ngunit hindi ito kasing lakas ng inaakala niya kaya nagpakawala na si Ji Chenfan ng enerhiya sa kanyang buong katawan dahil napagpasyahan na nito na kalabanan na ito. Habang patuloy si Ji Chenfan sa pakikipaglaban sa halimaw ay pinapanood naman ito ni Chen Ye mula sa malayo at tinanong ni Xiaoxi ang kanyang master kung sa tingin ba niya ay kayang talunin ni Ji Chenfan ang ahas na iyon. Ngunit sinabi lamang ni Chen Ye na ang Soul Realm ay hindi isang malaking problema dahil mukhang naramdaman na ni Ji Chenfan ang pagbabago sa kanyang sarili. Nang biglang may napansin si Xiaoxi kaya tinanong niya ang kanyang master kung hindi ba niya bibigyan ng armas si Ji Chenfan dahil palagi nitong ginagamit ang kanyang mga kamay. Sinabi naman ni Chen Ye na ang pamamaraan na itinuturo niya ay maaaring mag-cultivate ng isang malakas na katawan, bukod pa rito ay hindi si Ji Chenfan humingi sa kanya ng mga armas, kaya napapatanong na lang si Xiaoxi na kung hindi hihingi ay hindi bibigyan. Sinabi naman ni Chen Ye na tama iyon.
kaya nauutol ng sinabi ni Xiaoxi sa kanyang master na ang paraan ng paggabay niya sa kanyang apprentice ay talagang kakaiba. Sa sitwasyon naman ni Ji Chenfan ay ginamit na niya ang kanyang siko upang sikuhin ang halimaw na naging dahilan upang mapaungol ito at agad ring ginamit ni Ji Chenfan ang pagkakataong ito upang makalayo sa dragon na halimaw. Napapaisip naman si Ji Chenfan na ang halimaw na ito ay karapat-dapat na maging halimaw ng nasa Soul Realm dahil ito ay medyo nakakalito. Nang bigla na lang pinalibutan si Ji Chenfan ng halimaw na agad naman napansin ni Ji Chenfan. Ilang saglit pa ay pinalibutan na si Ji Chenfan ng katawan ng halimaw na ikinainis rin ni Ji Chenfan dahil sa kanyang kapabayaan. At agad tinaas ni Ji Chenfan ang kamao nito, ilang saglit pa ay malakas na nitong pinukpok ang katawan ng halimaw. Dahil sa sunod-sunod na pinagpupukpok ni Ji Chenfan ang katawan ng dragon na halimaw kaya napapaungol na ito sa sobrang sakit. At naging dahilan rin upang lumubog silang dalawa. Maya-maya pa ay bigla na lang bumaliktad ang paligid kaya nahulog ang dalawa sa isang makalumang lugar. Dahil hindi pa rin binibitawan si Ji Chenfan ng dragon na halimaw kaya nainis ito at nagpakawala si Ji Chenfan ng malakas na spiritual power sa kanyang buong katawan na naging dahilan upang makawala si Ji Chenfan sa pagkakapulupot ng halimaw. Nang biglang may napansin ang dragon na halimaw, at nakita nito na hinahanda na ni Ji Chenfan ang kamao nito. Ilang saglit pa ay malakas na niyang sinuntok ang katawan ng halimaw. Dahilan upang mapaungol ang dragon na halimaw sa sakit. Maya-maya pa ay bumagsak na ito sa lupa, makalipas ang ilang sandali ay unti-unti nang nawawala ang alikabok at makikita dito ang dalawa na nakahilata sa lupa at nagpapasalamat si Ji Chenfan na sa wakas ay natapos na. Kaya binati siya ni Chen Ye sa pagsusumikap nito na talunin ang halimaw na nasa Soul Realm gamit lamang ang kanyang mga kamay. Dagdag pa niya kay Ji Chenfan na hanggat gusto niyang gawin ito ay magagawa niya ito. Napatawa naman si Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master at sinabi niya na nagawa na niya. Nakangiti namang tinanong ni Chen Ye si Ji Chenfan kung nakakuha na ba ito ng sapat na pahinga at kung nakakuha na ito ay tumayo na ito dahil magsisimula na sila. Hindi naman mapinta ang mukha ni Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master kung ano ang ibig sabihin nito na magsisimula na sila. Kaya ipinahiwatig ni Chen Ye kay Ji Chenfan na ito na ang huling antas ng pagsubok na ginawa niya para kay Ji Chenfan. Pinaalalahanan rin ni Chen Ye si Ji Chenfan na ang dalawang estatwa sa kanyang likuran ay kabilang sa Celestial Realm. Ilang saglit pa ay tuluyan nang nagkaroon ng buhay ang dalawang estatwa sa likuran habang nagpapalabas ito ng malakas na mga ungol. Kaya kinabahan si Ji Chenfan dahil ito ay nasa Celestial Realm. Baka ang Celestial Realm ay ang Tibetan Realm, sinabihan naman ito ni Chen Ye na ito ay ang mga remnant ng mga kaluluwa ng halimaw. Pinaalalahanan rin niya si Ji Chenfan na ang dalawang halimaw na ito ay hindi kailanman nasa Human Emperor World, at may pagkakataon si Ji Chenfan na makaharap rin niya ito sa hinaharap. Tinanong naman ni Ji Chenfan na kung gayon ay masasabi na napakalakas nito, kinumpirma niya rin kung ang huling antas ng Human Emperor Trial ba na ito ay kailangan niyang talunin ang dalawang halimaw na ito. Sinabi naman ni Chen Ye na ito ay hindi masyadong malakas. Ipinaliwanag rin niya kay Ji Chenfan na ang hangal na unggoy na iyon ay tinatawag na Wild Thunder Ancient Ape at ang karne nito ay napakatigas. At ang isa na nasa likod nito ay tinatawag na Magic Feather Gold at ang mga pakpak nito ay mainam para sa pang-ihaw. Hindi naman makapaniwala si Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master dahil ginawa lamang niya itong mga ingredients. Bago umalis si Chen Ye ay sinabihan niya rin si Ji Chenfan na ang nasa likod ay ang Emperor's Tomb. At maaaring makapasok si Ji Chenfan sa pamamagitan ng pagtalo sa dalawang halimaw na iyon. Tinanong naman ni Ji Chenfan ang kanyang master kung ayaw niya na ba siyang maging apprentice kaya gusto niyang gawin siyang pagkain ng halimaw na iyon. Sinabihan naman ito ni Chen Ye kung anong mga kalokohan ang pinagsasabi nito. Dahil ito ay isang pagsubok na itinakda ng emperador at kailangan maipasa niya ito. At nilapitan na ni Chen Ye ang nanghihina na dragon at sinabihan niya ito na pumunta at magbantay ito sa labas at huwag nitong papasukin ang ibang tao. Sa sobrang takot ng halimaw kaya kahit hirap ito makatayo ay agad pa rin itong kumaripas palabas.
Nang bigla na lang inatake si Chen Ye ng Magic Feather Gold na agad namang napansin ni Chen Ye. At nilabas na ng Magic Feather Gold ang mga matutulis na mga kuko nito na may intensyon na patayin si Chen Ye. Na bahagyang ikinainis ni Chen Ye dahil sa kapangahasan nito kaya nilagyan uli ni Chen Ye ang kanyang kamay ng kaunting enerhiya. Maya-maya pa ay nabutas na lang ang tiyan ng Magic Feather Gold na agad namang napansin ng Magic Feather Gold. Ilang saglit pa ay sumabog na ito at naglaho, sa sobrang gulat ni Ji Chenfan kaya naglakihan ang bunganga nito. Naikinadismaya naman ni Xiao Shi kaya tinanong niya ang kanyang master kung ano ang ginagawa nito. Dahil ngayon ay isang mabangis na hayop na lamang ang natitira. Sinabi naman ni Chen Ye na ang lakas ng loob nito na salakayin siya kaya hindi siya nagpigil kahit sandali. Kaya tinanong ni Ji Chenfan habang turo-turo pa nito ang natitirang Wild Thunder Ancient Ape na kung tutulungan rin ba siya ng kanyang master na malutas rin ang isa na ito. Masungit namang sinabi ni Chen Ye na no way, dahil ito ay ang experience na kailangan niyang isagawa mismo kaya wala nang susunod at hindi na siya makikialam at aasa na lamang si Ji Chenfan sa kanyang sarili. Kaya tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang master kung seryoso ba ito subalit na wala na ang kanyang master sa kanya nitong harapan na agad rin napansin ni Ji Chenfan. Sa kabilang banda ay nagpapakawala na ng thunder ang Wild Thunder Ancient Ape sa sobrang galit. Na nagkuha rin ng pansin kay Ji Chenfan kaya agad niya itong nilingon. Na ikinagulat ni Ji Chenfan dahil nasa kanyang likuran na ang Wild Thunder Ancient Ape at nakahanda na ito na suntukin si Ji Chenfan. Na agad namang naiwasan ni Ji Chenfan sa pamamagitan ng pagtalon niya patalikod na ikinagulat pa rin niya dahil ang tumamang atake ng Wild Thunder Ancient Ape ay kayang sirain ang sahig. Kaya agad nang dumistansya si Ji Chenfan sa Wild Thunder Ancient Ape, subalit hindi naman siya binigyan ng Wild Thunder Ancient Ape ng pagkakataong makalayo at patuloy pa rin siyang sinusuntok nito na isa-isa ring iniiwasan ni Ji Chenfan, at patuloy pa rin si Ji Chenfan sa pagkuha ng distansya dahil sa mapanirang kapangyarihan ng Wild Thunder Ancient Ape na ito at kung matamaan siya ng suntok nito ay siguradong tulog siya nito. Gamit naman ang spiritual space or divine sense sinabi ni Chen Ye kay Ji Chenfan na ito ay hindi ang maliit na ahas na nasa soul realm. Kahit na ito ay ang natitirang kaluluwa lamang, ito pa rin ay isang tunay na celestial realm, kaya huwag niyang isipin na gumamit ng malakas na puwersa upang labanan ito, at gamitin ni Ji Chenfan ang kanyang utak. Dagdag pa niya na sa pagharap sa isang kalaban na ang cultivation base ay higit na lumampas sa kanyang sarili, ang kailangan niyang gawin ay huminahon at ayusin ang kanyang estado, obserbahan ang kahinaan ng kalaban, alamin kung nasaan ang kanyang mga kalakasan, at huwag si Ji Chenfan magpadala sa ritmo ng kalaban. Pahabol pa niya na ang Wild Thunder Ancient Ape ay mahusay sa pagdurog ng biktima gamit ang malakas na puwersa at kidlat. Kahit na ang bilis ay mabagal ay mayroon pa rin itong isang solong daanan at hindi mahirap hulaan. Pinaalalahanan pa ni Chen Ye si Ji Chenfan sa huling pagkakataon na ang kanyang kalamangan ay nakasalalay sa kanyang maliit na sukat, kaya kailangan niyang mag-concentrate sa pag-iwas sa mga pag-atake ng Wild Thunder Ancient Ape, bawasan ang mga hindi kinakailangan na mga paggalaw, hanapin ang mga kahinaan nito, at ituon ang kanyang spiritual power sa isang bahagi ng Wild Thunder Ancient Ape. Subalit hindi pa rin alam ni Ji Chenfan kung paano niya mahahanap ang kahinaan nito dahil ang bakulaw na ito ay nakakatakot at natatakpan rin ng kidlat. Maya-maya pa ay umipa na ang gorilla ng kanyang spiritual power sa bunganga nito. Naikinabigla rin ni Ji Chenfan nang makita niya ito. Ilang saglit pa ay nagpakawala na nga ang Wild Thunder Ancient Ape ng malakas na spiritual power patungo sa direksyon ni Ji Chenfan na agad namang iniwasan ni Ji Chenfan. At agad pinagmasdan ni Ji Chenfan ang sitwasyon kagaya ng sinabi ng kanyang master. At nag-concentrate ito sa pag-iwas sa mga pag-atake ng halimaw. Binabawasan ang hindi kinakailangang mga paggalaw, samantalahin ang flexible na bilis ng kanyang maliit na sukat. Ituon ang kanyang lakas at spiritual power sa isang bahagi ng Wild Thunder Ancient Ape. At basagin ang mukha nito. Ramdam naman ng Wild Thunder Ancient Ape ang lakas na suntok ni Ji Chenfan. Kaya gulat na tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang sarili na nagtagumpay ito.
Dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Ji Chen-fan kaya nahirapan ang Wild Thunder Ancient Ape ibalik agad ang kanyang tumabingi na ulo at ginamit rin ng Wild Thunder Ancient Ape ang kanyang mga paa upang hindi mapa-atras sa atake ni Ji Chen-fan. Maya-maya pa ay nagkuyom na ang Wild Thunder Ancient Ape ng kanyang kamao. Na agad namang napansin ni Ji Chen-fan, ilang saglit pa ay mabilis na nitong pinakawalan ang suntok nito patungo kay Ji Chen-fan. Dahil sa sobrang bilis ng atake ng Wild Thunder Ancient Ape ay hindi na ito nagawa pang maiwasan ni Ji Chen-fan kaya hinarang na lang niya ang kanyang kaliwang braso upang sanggain ang atake ng Wild Thunder Ancient Ape. Gayunpaman ay ramdam pa rin ni Ji Chen-fan ang lakas na pinakawalang suntok ng Wild Thunder Ancient Ape na naging dahilan upang tumalsik ang dugo sa bunganga ni Ji Chen-fan. Maya-maya pa ay tumilapon na ito papalayo sa kinatatayuan ng Wild Thunder Ancient Ape na naging dahilan upang lumikha ito ng malakas na bagsak, kasabay nito ay malakas na umungol ang Wild Thunder Ancient Ape sa sobrang galit. Nang makita naman ni Xiaoxi ang nangyari kay Ji Chen-fan sa ibaba kaya tinanong niya ang kanyang master kung hindi ba talaga siya tutulong dahil kung magpapatuloy ito ay talagang bubugbugin si Ji Chen-fan ng halimaw na iyon. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na siya at si Xiaoxi ay pareho nilang alam na si Ji Chen-fan ay ang magiging emperador. Kaya tinanong niya si Xiaoxi kung alam ba niya kung bakit siya ay maaaring maging emperador. Dahil hindi naintindihan ni Xiaoxi kung bakit, kaya ipinahiwatig ni Chen Ye na kung hindi dahil sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan na ito ay papaanong magagawa ng babaeng ito ang kanyang lahat ng makakaya. Subalit hindi pa rin maintindihan ni Xiaoxi kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya ipinaliwanag ni Chen Ye na ang cultivation base ng ika-13 layer ng Mortal Realm ay matagal na niyang alam mula noong simulan ng kanyang pagsasanay. Dahil ang pamamaraan na itinuro niya ay nagpapahintulot kay Ji Chen-fan na makalusot sa mga hangganan ng cultivation, dagdag pa niya na ang ika-13 layer ng Mortal Realm ay maaaring kamangha-mangha at hindi ka panipaniwala sa iba, ngunit sa katunayan ay hindi ito lumampas sa kanyang mga inaasahan, dahil ang bilis ng cultivation ni Ji Chen-fan ay medyo mabagal. Kaya tinanong ni Xiaoxi kung ang ibig sabihin ba nito si Ji Chen-fan ay nagkukunwaring hindi ito alam. Ngunit sinabi lamang ni Chen Ye na hindi ganoon ang kaso, dahil hindi pa si Ji Chen-fan lubos na nagtitiwala sa kanya, at ayaw nitong ilantad ang kanya nitong tunay na lakas sa harap niya. Dagdag pa niya na sa isang natatanging katayuan at mataas na talento, siya ay itinuturing na isang pag-asa ng Xuanyuan Imperial Family, naalala rin niya na sa bundok na natatakpan ng niebe, si Ji Chen-fan na nalasan at hinabol ng mga asasin, at kinaladkad ang kanyang naghihingalong katawan upang tumakas ng ilang araw, ito ay ang pakikibaka para mabuhay ay hindi niya iyon minamaliit. Nang marinig ito ni Xiaoxi kaya tinanong niya ang kanyang master kung anong realm na si Ji Chen-fan ngayon. Agad naman itong sinagot ni Chen Ye na ito ay nasa humigit kumulang ng ika-20 layer ng Mortal Realm na ikinamangha naman ni Xiaoxi dahil nakaabot na ito sa ika-20. Maya-maya pa ay bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin kaya napapatanong si Xiaoxi kung ito ba ay ang spiritual power na nagmumula kay Ji Chen-fan. Sinagot naman ni Chen Ye ang katanungan nito na tama iyon at gusto rin niya itong makita dahil sa hinaharap ay sasakupan niya ang heavens at mamamahala sa sangkatauhan at ipakita ang lahat ng ito. Maya-maya pa ay ginamit na ni Ji Chen-fan ang kanyang teknik na spirit burning. Na ipinagtaka ni Xiaoxi kaya tinanong niya ang kanyang master kung maaari bang makapaglabas ang ika-20 layer ng Mortal Realm ng ganitong napakalaking spiritual power, subalit sinabi lamang ni Chen Ye na hindi niya hinayaang makaabot si Ji Chen-fan sa spirit sea noon, ngunit sa katunayan ay taglay na niya ang napakalaking spiritual power upang makaabot sa spirit sea realm, at ngayon ay iniipon na lang niya ang kanyang spiritual power na ito at inilalabas niya na ito ng sabay-sabay. Nang makita ng Wild Thunder Ancient Ape na nagpapakawala si Ji Chen-fan ng malakas na spiritual power kaya nagpakawala rin ito ng malakas na spiritual power kasabay nito umungol ito ng malakas. Maya-maya pa ay mabilis na itong sinugod ni Ji Chen-fan. Dahil sa sobrang bilis ng paggalaw ni Ji Chen-fan kaya hindi napansin na ng Wild Thunder Ancient Ape na napunta na si Ji Chen-fan sa tagiliran nito.
Ilang saglit pa ay malakas ng sinuntok ni Ji Chen-fan ang mukha ng Wild Thunder Ancient Ape na naging dahilan upang mapasuka ang Wild Thunder Ancient Ape ng dugo. Hindi naman nagpatalo ang Wild Thunder Ancient Ape at agad rin itong nagpakawala ng suntok patungo kay Ji Chen-fan na agad naman itong naiwasan ni Ji Chen-fan sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya nitong buong katawan. Ilang saglit pa ay lumapag na ito sa lupa at agad inipon ni Ji Chen-fan ang spiritual power nito sa kanyang kamay upang makagawa ng sibat na gawa sa spiritual power. Nang matapos sa paggawa ng sibat na gawa sa spiritual power ay pinaikot-ikot niya ito sa kanyang kamay. At ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng teknik na spirit burning pagkatapos na muling hubugin ang kanyang mga meridian. At maaari lamang niyang mapanatili ang estadong ito sa loob ng 1 minuto. Kaya kailangan niyang lumaban ng mabilis, habang abala si Ji Chen-fan sa kanyang iniisip ay agad naman siyang inatake ng Wild Thunder Ancient Ape ng napakaraming spiritual power na nanggagaling sa bunganga nito. Na isa-isa namang iniwasan ni Ji Chen-fan na parang nagsasayaw lang ito. Nang makita ni Ji Chen-fan ang kanyang pagkakataon upang umatake ay agad na niyang ginamit ang kanyang hawak na spiritual power spear na agad namang naharang ng Wild Thunder Ancient Ape gamit ang kanyang kanan na braso. Dahil sa patuloy na pag-atake ni Ji Chen-fan sa Wild Thunder Ancient Ape ay parang merong malakas na pagsabog roon dahil ang spiritual power nito ay kumakalat sa buong direksyon. Naikinamangha naman ni Xiaoxi dahil sa ipinapamalas na lakas ni Ji Chen-fan kaya nararamdaman na niya na mukhang magkakaroon na ng resulta sa lalong madaling panahon, na kahit rin si Chen Ye ay humahanga rin sa mga kawili-wiling taktika na ginagamit ni Ji Chen-fan, subalit ang estadong ito ay mabilis na masusunog ang kanyang spiritual power at hindi ito magtatagal. Nang biglang umipan ang Wild Thunder Ancient Ape ng spiritual power sa bunganga nito na agad ring napansin ni Ji Chen-fan na ikinabahala nito dahil sa napakalapit niya sa Wild Thunder Ancient Ape. Maya-maya pa ay pinakawalan na ng Wild Thunder Ancient Ape ang inipon nitong spiritual power sa bunganga nito. Nang makita ni Ji Chen-fan ang paparating na atake ng Wild Thunder Ancient Ape kaya agad siyang dumistansya sa Wild Thunder Ancient Ape. Dahil sa bilis ng atake ng Wild Thunder Ancient Ape kaya nadaplisan pa rin ito si Ji Chen-fan sa balikat. Subalit hindi pa rin huminto si Ji Chen-fan sa pagkuha ng distansya sa Wild Thunder Ancient Ape. Habang hawak-hawak ni Ji Chen-fan ang kanyang nasugatang balikat napapaisip siya na ang Wild Thunder Ancient Ape na ito ay karapat-dapat na maging Human Emperor's Trial, dahil bagaman ang halimaw na ito ay isang natitirang kaluluwa lamang ngunit ang lakas nito ay nanatili pa ring pareho, hindi rin niya inaasahan na ang kanyang teknik na spirit burning ay mabilis maubos kaysa sa kanyang iniisip, at isang pagkakataon na lang ang natitira sa kanya. Kaya pinagmasdan niyang mabuti ang Wild Thunder Ancient Ape na ito, at ito ay umaasa sa pisikal na lakas, at nagpapalabas rin ito ng kulog at kidlat sa kanyang buong katawan. Kaya naisip ni Ji Chen-fan na ang kahinaan ng Wild Thunder Ancient Ape ay ang mga mata nito. Kaya agad na itong sinugod ni Ji Chen-fan at gusto niyang sumugal sa naisip nito dahil kung hindi niya kayang talunin ang remnant soul ng halimaw na ito ay papaano siya makakapaghiganti. Kaya mabilis nang sinugod ni Ji Chen-fan ang Wild Thunder Ancient Ape at sa pagkakataong ito ay hindi dapat siya mabigo. Nang makita ng Wild Thunder Ancient Ape na pasugod na si Ji Chen-fan papunta sa kanyang direksyon kaya agad itong nagpakawala ng mga thunder sa iba't ibang direksyon. Na mabilis namang iniiwasan ni Ji Chen-fan sa pamamagitan ng paglipat-lipat ng ibang direksyon at ginamit rin niya ang kanyang spiritual power spear pangharang sa mga thunder na papunta sa kanya. Habang patuloy si Ji Chen-fan sa pag-iwas sa mga thunder ng Wild Thunder Ancient Ape ay unti-unti rin siyang lumalapit sa Wild Thunder Ancient Ape. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nakalapit sa Wild Thunder Ancient Ape subalit imbis na umatake sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang balikat ng halimaw upang tumalon ng mataas. At agad tinutok ni Ji Chen-fan ang dulo ng kanyang spiritual power spear sa Wild Thunder Ancient Ape at sa pagkakataong ito ang punteriya ni Ji Chen-fan ay ang mata ng Wild Thunder Ancient Ape. Nang tuluyang may tutok ni Ji Chen-fan sa mata ng Wild Thunder Ancient Ape ay agad na niyang inihagis ang kanyang spiritual power spear papunta doon,
Maya-maya pa ay saktong tinamaan ni Ji Chenfan ang mata ng halimaw at dahil sa sobrang lakas ng ataking iyon kaya lumusot ang ginawang spiritual power spear ni Ji Chenfan sa mata ng Wild Thunder Ancient Ape, kasabay nito ay lumapag na si Ji Chenfan sa lupa habang tinitingnan niya ang kanyang matagumpay na atake. Ilang saglit pa ay nagkakaroon na ng butas ang buong katawan ng Wild Thunder Ancient Ape at nagpapakawala rin ito ng malakas na ungol. Naagad rin napansin ni Ji Chenfan at ito ay napakasama kaya agad nang hinarang ni Ji Chenfan ang kanyang dalawang braso bilang sa paghahanda sa susunod na mangyayari. Ilang saglit pa ay sumabog na ang buong katawan ng Wild Thunder Ancient Ape na naging dahilan upang lumikha ito ng makapal na alikabok. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na dito si Ji Chenfan habang hawak-hawak pa nito ang kanyang kaliwang braso dahil sa natamo nitong pinsala. At sa huling pagkakataon bago mawala ng malay ay sinabi niya ang huling salita na Master. Nanalo ako, at tuluyan na nga itong nawala ng malay at napasandal ito kay Chen Ye. Makalipas ang ilang sandali ay nagkakaroon na ng malay si Ji Chenfan at agad itong humingi ng tawad tungkol sa Burning Spirit at hindi niya sinasadyang itago ito sa kanya. Sinabihan naman siya ni Chen Ye na okay lang iyon, dahil sa katunayan ay mayroon rin siyang itinatago mula sa kanya bilang isang guro dahil ang ruins ng Human Emperor na ito ay walang ganitong uri ng pagsubok na harapin ang halimaw na ito, dahil ang dalawang halimaw na ito ay para lamang bantayan ang Emperor's Tomb na ito, na ikinagulat at ikinabigla ni Xiao Shi nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master. Dagdag pa ni Chen Ye na ang dalawang halimaw na iyon ay sinadya niya itong gisingin upang e-trial lang niya para kay Ji Chenfan, dahil alam niya na mayroong isang hindi malulutas na agwat sa pagitan ng kanyang kalaban at sa kanyang sarili, ay tiyak na sisindihan niya ang kanyang sariling aura para sa isang maikling pagsabog ng kapangyarihan, ngunit nagkamali rin siya sa pagkalkula ng rate ng pagkonsumo ng spiritual power ni Ji Chenfan, kaya bibigyan niya siya ng pass sa pagkakataong ito. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti nang minumulat ni Ji Chenfan ang kanyang mga mata. Naagad tinanong ni Chen Ye kung nagising na ba siya. Naikinabigla at ikinagulat ni Ji Chenfan at dahil sa nangyari kaya hindi na alam ni Ji Chenfan kung ano pa ang sasabihin niya sa kanyang master. Sinabi naman ni Chen Ye kay Ji Chenfan na ang pinsala sa kanyang katawan ay naaksyonan na niya at hindi na ito magiging malubhang problema. Kaya agad nagpasalamat si Ji Chenfan sa kanyang master. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na hindi na kailangang maging magalang pa ni Ji Chenfan sa pagitan niya at siya. Subalit nahihiya pa rin si Ji Chenfan dahil iniligtas ng kanyang master ang kanyang buhay at binago ang kanyang mga meridian at tinuruan rin siya. Ngunit itinago niya ang kanyang tunay na cultivation, kaya tinanong niya ang kanyang master kung hindi ba siya sinisisi nito. Sinabihan naman siya ni Chen Ye na ang bawat tao ay may kanya-kanyang sikreto, kaya hindi na kailangang humingi pa ito ng tawad, bukod pa rito sila rin ay magkapareho, na ipinagtaka ni Ji Chenfan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master na magkapareho. Dagdag pa ni Chen Ye na nawala ni Ji Chenfan ang lahat ng kanyang cultivation at ngayon ay may pagkakataon siyang magsanay muli. Kaya dapat niyang pahalagahan ang pamamaraang ito ng Burning Spirit Power na kumukuha ng panandaliang kapangyarihan, dahil ito ay makakaapekto sa kanyang pundasyon kaya gamitin niya lang ito ng mas kaunti sa hinaharap, na agad namang naintindihan ni Ji Chenfan, at agad sinabi ni Chen Ye na nasa loob ang Emperor's Inheritance kaya pumasok na sila. Sa loob ng Emperor's Tomb ay matagumpay nang nakapasok si Chen Ye at Ji Chenfan at makikita sa kanilang harapan ang napakaraming malalaking estatwa ng mga tao. Kaya tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang master kung ano ang mga estatwa na ito, na agad namang sinagot ni Chen Ye na ito ay ang mga nakaraang emperors ng dynasties. Ilang saglit pa ay nakita na ni Ji Chenfan ang pinakaloob at ang nasa ibaba nito ay ang Emperor's Inheritance. Kaya nagpaalam na si Ji Chenfan na kukunin na niya ito. Nang bigla na lang lumiwanag ang mata ng mga nakaraang human emperors na ikinagulat at ikinabigla rin ni Ji Chenfan. Ilang saglit pa ay nagpapalabas na ng enerhiya ang mga malalaking estatwa na nakapaligid kay Ji Chenfan kaya bigla na lang nahirapang makatayo si Ji Chenfan. Naagad nalaman ni Ji Chenfan na ito ay ang spiritual pressure at sinabi ng estatwa kay Ji Chenfan na lumuhod ito sa emperor.
Subalit hindi sumang-ayon si Ji Chen-fan dahil nandito siya ngayon ay hindi para lumuhod. Inasar pa ito ni Ji Chen-fan na kung ikukumpara ito sa kanyang master sila ay mas mahina. Kaya lalong nagpalabas ang nakaraang Human Emperor ng malakas na pressure at sinabihan ulit nito si Ji Chen-fan na lumuhod ito. Ngunit hindi pa rin sumang-ayon si Ji Chen-fan kaya lumikha uli si Ji Chen-fan ng spear na gawa sa spiritual power at itinusok niya ito sa lupa upang pantulong sa kanya upang hindi mapaluhod. Dahil sa malakas na pinapakawalang spiritual pressure ng nakaraang Human Emperor kaya nakialam na si Chenye at sinabihan ito ni Chenye na huwag itong sumubra. Kaya nagpakawala rin si Chenye ng kanyang spiritual power sa kanya nitong buong katawan upang maalis ang nagpapahirap na spiritual pressure kay Ji Chen-fan kasabay nito sinabi niya sa nakaraang Human Emperor na alisin nito ang kanyang spiritual pressure. O sisirain niya ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. At agad nang ipinabalik ng nakaraang Human Emperor ang pinakawalan nitong spiritual pressure at agad rin itong nagpakita ng paggalang at nagpakilala na ito ay ang 7th generation ng Human Emperor at tinawag niyang senior si Chenye. At humingi ang junior na ito ng paumanhin dahil sa ipinahirapan niya ang disciple ng senior. Dahil ito ay isang panuntunang ipinasa ng emperador sa nakaraan at ito rin ay isang pagsubok sa isipan ng mga tagapagmana. Sinabihan naman ito ni Chenye na hindi kailangan ng kanyang disciple ang ganitong uri ng pagsubok dahil ang tanging tao na makapagpapaluhod sa kanya sa heavens and the worlds na ito ay siya. Sinabi rin niya na hindi pa niya nakita ang mga pamamaraan ng emperador. Nang marinig ito ng 7th Emperor na kung iyon ang kaso ay mangyaring payagan siyang ipakita ito. Ilang saglit pa ay meron na lang malakas na spiritual fluctuation sa espada ng 7th Emperor. Na ikinabigla ni Ji Chen-fan, kaya sinabihan ito ni Chenye na tingnan nitong mabuti ang Emperor's sword. At lumabas nga sa espada ng 7th Emperor ang spiritual na malaking dragon. Kasabay nito ang pagyanig ng buong lupa kaya napapatanong si Yu Qingshan kung ito ba ay earthquake. Naramdaman naman ito ni Lian Han na tila nagmumula ito sa kailaliman ng Emperor's tomb. Na ikinamangha rin ni Elder Yuzhang dahil sa kamangha-manghang spiritual fluctuation na ito kaya napapatanong ito kung may juniors na bang nakahanap ng kayamanan. Habang ang Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang ay napapaisip na maraming mga bagay na nangyari ngayon. At naisip rin niya na maaaring ang nangyayaring ito ay, habang hindi pa natatapos ang Zhengyang City Lord sa kanyang sasabihin ay inilipat na ang eksena. At bakas sa mukha ni Ji Chen-fan ang pagkagulat nang makita niya ang malaking dragon na pinapakawalan ng nakaraang 7th Emperor. At itinutok ng 7th Emperor ang espada nito sa kanyang senior na si Chenye. At pinasugod na ng 7th Emperor ang dragon nito papunta sa kinatatayuan ni Chenye. Subalit wala namang ginawa si Chenye kundi pinagmasdan lang niya ang paparating na atake na naging dahilan upang lumikha ito ng malakas na pagsabog na parang bagyo. Kaya napapaisip si Ji Chen-fan kung ito ba ang lakas ng dating emperador, nang biglang may napansin si Ji Chen-fan na ikinagulat nito nang makita niya na ginamit lamang ni Chenye ang isang daliri nito upang pigilan ang malaking dragon. Ilang saglit pa ay sinira na ni Chenye ang inataking dragon ng 7th Emperor na mas lalong ikinagulat ni Ji Chen-fan kaya naglakihan ang bunganga nito. Na ikinamangha rin ng 7th Emperor dahil ang kanyang senior na si Chenye ay napakagaling. Habang si Chenye ay nanghihinayang dahil ang 7th Emperor ay isa na lamang remnant of soul. Dahil kung nasa kasagsagan pa ito ay baka may pagkakataon pa ito. Sinabi rin ng 7th Emperor na kahit na muling isilang ang mga emperador ng nakaraan ay mahihirapan pa rin itong saktan ang kanyang senior na si Chenye. Bago umalis ang 7th Emperor ay wala na siyang pinagsisisihan sa buhay na ito. At ito ay salamat sa senior dahil ang misyon na magbantay sa loob ng ilang taon ay matatapos na sa wakas. At siya ay labis na nalulugod na ang kahalili ay nakapasa sa pagsusulit sa ganoong edad. At mayroong rin isang malakas na tagapagtaguyod tulad ng kanyang senior na ikinasaya ng 7th Emperor. Habang unti-unting naglalaho sinabi rin niya sa little girl na si Ji Chen-fan na bagamat hindi nila kilala ang isa't isa pero alam niya na marami na siyang naipasa na pagsubok upang makapunta dito,
ito ay nagpapatunay na siya ay nakatadhana. Sinabi rin niya na ang nasa likuran niya ay ang Emperor Seal at ang Nine Dragons Emperor's Record. Mula ngayon siya na ang 8th generation of human emperors, at ang kinabukasan ng kaharian ng emperador ay magiging kanya, at tuluyan na nga itong naglaho. Hindi makapaniwala si Ji Chen-fan na nawala ang ancestor ng human emperor. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na ito ay isang natitirang kaluluwa lamang. At sinabihan rin niya si Ji Chen-fan na pumunta na ito upang kunin ang kanyang inheritance. At agad nang pinuntahan ni Ji Chen-fan ang kinalalagyan ng inheritance. At makikita sa lalagyan na ito ang Emperor's Seal at ang Emperor Record. Nang hawakan ni Ji Chen-fan ang mga ito ay may bigla siyang napansin. Ilang saglit pa ay nagliliwanag na ang buong katawan ni Ji Chen-fan na ikinagulat rin niya kaya tinawag niya ang kanyang master na si Chen Ye. Mula sa labas ng Emperor's Tomb ay lumabas ang malaking dragon na agad rin napansin ng mga nandun at umikot-ikot ito sa Emperor Tomb. Kaya napapatanong sila kung ano ang nangyayari sa ruins ng Human Emperor dahil merong dragon sa langit. Kaya iniisip nila na baka may nakakuha na ng inheritance ng emperador. Napapatanong rin sila kung sinong sekta ang aktwal na nakakuha ng inheritance ng emperador. Mula naman sa loob ng Emperor Tomb ang lahat ng pumasok dito ay binalutan na silang lahat ng spiritual shield. At sabay-sabay silang iteleport palabas ng Emperor's Ruins. Kaya napapatanong sila kung ano ang nangyari kung bakit ito nangyayari. Hindi naman makapagsalita ang Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang sa labis na kasiyahan dahil sa pagkaraan ng maraming taon ay sa wakas ay meron ng nakakuha ng Emperor's Inheritance. Sa loob ng Emperor's Tomb sinabi ni Xiao Shi sa kanyang master na ang misyon ng Human Emperor's Inheritance ay natapos na. At ang mga puntos at pagkakataon sa lottery ay inilabas rin kaya nakiusap si Xiao Shi na tingnan niya ito. Kaya sinabi ni Chen Ye na gusto niyang makita ang impormasyon tungkol sa Emperor Seal na agad namang sinunod ni Xiao Shi. At lumabas dito ang impormasyon ng Emperor Seal at isa itong artifact at ang simbolo ng katayuan ng emperador. Mayroon itong storage space at ito ay napakabihirang artifact. Maaaring makuha ng host ang chi mula sa mga pangunahing sekta at ang espiritual na bundok upang e-upgrade ang artifact. Binabago rin ng Emperor Seal ang enerhiya na nakapaloob sa chi na maging purong aura at patuloy itong ibinibigay sa host at ang host na ito ay si Ji Chen-fan. Nang biglang tinanong ni Ji Chen-fan ang kanyang master kung paano gamitin ang Emperor Seal dahil ito ay ang tanging artifact na minana ng emperador, kaya napapatanong si Ji Chen-fan kung mayroon bang gumagamit ng Jade Seal bilang sandata. Tinanong naman ni Chen Ye si Ji Chen-fan kung para saan ang Jade Seal. Bago sumagot si Ji Chen-fan sinabi niya muna na ang tanong na ito ay kahanga-hanga. At sinagot niya na meron ding Jade Seal ang tatay niya. Noong bata pa siya ay madalas niyang palihim na kinukuha ang Jade Seal ng kanyang ama para basagin ang mga walnut. Dahil sa kabaliwang pagsagot ni Ji Chen-fan kaya pinitik ni Chen Ye ang noo nito, kaya agad sinabi ni Ji Chen-fan sa kanyang master na nagbibiro lang siya, syempre alam niya kung para saan ang Jade Seal. Sinabi ni Chen Ye na ang Human Emperor Seal ay ang kabuuan ng inheritance ng Human Emperor. Sa pag-aproba nito si Ji Chen-fan ang magiging Human Emperor ng Human Emperor World mula ngayon, kaya lahat ng bagay sa Human Emperor World ay magiging pag-aari niya. Ngunit kailangan niyang makuha ang pag-aproba ng mga pangunahing sekta ng Human Emperor World. Dalhin ang kanilang kapalaran, ibahagi ang karangalan at kahihiyan sa kanya. At gawing spiritual power ang Human Emperor's energy. Dahil kung hindi, ang Emperor's Seal ay isang ordinaryong Jade Seal lamang. Subalit hindi pa rin maintindihan ni Ji Chen-fan ang ibig sabihin ng kanyang master na dalhin ang kanilang kapalaran. Kaya sinabi ni Chen Ye na tuturuan niya siya sa labas. At agad nang sinabihan ni Chen Ye na bumaba na ito na ipinagtaka naman ni Ji Chen-fan. Ilang saglit pa ay bumaba na nga ang Beast of the Soul Realm. Sinabi naman ni Chen Ye na hindi madali para sa isang ordinaryong maliit na ahas na mag-cultivate na maging isang dragon. Ngunit hindi imposibleng baguhin ito sa isang dragon.
Dagdag pa niya na mula ngayon ay susundan nito si Ji Chenfan at magiging kanyang spiritual beast. Naagad rin sinang-ayunan ni Ji Chenfan dahil ibinigay ito ng kanyang master sa kanya. Kaya tatawagan na niya itong Shaoqing mula ngayon, at may napansin rin si Ji Chenfan kaya tinanong niya si Shaoqing kung bakit ang liit nito kaya tinanong niya kung natatakot ba siya sa kanya. At agad nang sinabihan ni Chen Ye si Ji Chenfan na maaari na niyang subukang mag-inject ng aura sa Imperial Seal para ipadala sila palabas. Naagad namang naintindihan ni Ji Chenfan kaya sinubukan na niya ito. Ilang saglit pa ay unti-unti nang lumiliwanag ang Emperor Seal. Kinalaunan ay lalo na itong nagpapalabas ng malakas na enerhiya at binalot silang tatlo ng spiritual power na ikinamangha naman ni Ji Chenfan. Maya-maya pa ay ipinadala na sila sa labas ng Emperor's Tomb na ikinagulat ni Ji Chenfan kaya napapatanong siya kung ito na ba ang labas. Kaya tiningnan ni Ji Chenfan ang paligid na ikinabigla nito. Dahil ang lahat ng pumasok sa Emperor's Tomb na mga cultivator ay nasa labas na at sila ay nakatingin sa kanila kaya tinanong niya ang kanyang master kung may problema ba. Naagad sinagot ni Chen Ye dahil nakuha ni Ji Chenfan ang Emperor's Inheritance kaya natural lamang na ipadala ang mga kandidato palabas ng Emperor's Tomb. Hindi makapaniwala si Yu Qingshan na ang lumabas sa Emperor's Tomb ay ang Daoist at ang kanyang disciple. At napapatanong rin siya kung ano ang hawak ni Ji Chenfan sa kanyang kamay. Naikinagulat rin ni Lianhan nang mapansin niya ang cultivation base na mortal realm ng ika-9 na prinsesa ng Xuanyuan Dynasty na si Ji Chenfan. Naikinagulat rin ng third prince ng Xuanyuan Dynasty na si Ji Bo nang makita niya si Ji Chenfan na hindi pa pala ito patay. Mas lalo pa itong nabigla nang makita niya ang seal sa kamay ni Ji Chenfan dahil si Ji Chenfan ay magiging emperador. Naikinatuwa naman ng Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang kaya masaya niyang tinanong ang kanyang senior na si Chen Ye na hindi kaya ang insidente ngayon lamang na na-trigger ay ang Emperor's Inheritance ay kagagawan ng kanyang disciple. Subalit hindi siya pinansin ni Chen Ye at sinabihan lang niya si Ji Chenfan na itaas nito ang Emperor Seal sa kanyang kamay. Naagad namang naintindihan ni Ji Chenfan kaya itinaas nito ang hawak niyang Emperor's Seal at lumabas mula rito ang isang spiritual dragon kasabay nito sinabi ni Ji Chenfan sa lahat ng nandun na ang hawak niya ay ang Seal of the Human Emperor. Siya, si Ji Chenfan, ay nakuha niya ang Inheritance of the Human Emperor, kaya mula ngayon siya ang magiging bagong generation of the Human Emperor. Nagkagulo na gulat at hindi makapaniwala ang mga cultivator na nandun nang marinig nila ang lahat ng sinabi ni Ji Chenfan dahil hindi sila makapaniwala na ang hawak ni Ji Chenfan ay isa talaga itong Emperor Seal. Nalaman rin nila na ang disciple ng Daoist na ito ay ang ika-9 na prinsesa ng Xuanyuan Dynasty. Na ipinagtaka rin nila dahil alam nila na nawala ang cultivation ng ika-9 na prinsesa. At ang revelasyong ito na si Ji Chenfan ng Xuanyuan Dynasty na naging Human Emperor ay kailangan nila itong ibalita at iulat sa kani-kanilang sekta sa lalong madaling panahon, at sinabihan na ni Chen Ye si Ji Chenfan na i-condense na nito ang kanya nitong spirit seed dito mismo, na ikinabigla ni Ji Chenfan nang marinig niya na kailangan niyang i-condense ang kanyang spirit seed dito mismo kaya tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang master kung ano ang sinasabi nito.